Magandang umaga po sa inyo, aking mga kapatid kay Kristo, na ngayon po ay nasa inyong mga tahanan. At sa lahat din po ng aming mga kamag-anak at sa aming pong mga kaibigan at sa lahat po ng ating mga kababayan na ngayon po ay kasama namin sa pananambahang ito sa ating Panginoong Diyos. Kung kayo po'y abot ng ating live streaming na ito, ay nagpapasalamat po kami sa inyong lahat. At higit sa lahat, sa Diyos po na nagbigay sa atin ng kapahintulutan na tayo pong muli ay magkaroon ng pagkakataong siya ay purihin at sambahin po natin sa lahat po ng gagawin po natin sa umaga pong ito. Kaya mga kapatid ko po, minsan pa po, kami po ay nakikiusap sa inyo at sa lahat din po ng mga kaibigan namin at sa mga kamag-anak namin na kung maaari po ay inyo pong i-like, inyo pong i-share ang live streaming na ito upang marami po mga kakilala natin, kamag-anak natin na makakasama po natin sa live streaming na ito ng ating pananambahan. Higit sa lahat, sa mensahe po ng ating Panginoon na maririnig po nila kung paano po ang kabutihan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya po muli po ay salamat sa inyo pong pag-share ng live streaming na ito upang kayo din naman ay maging bahagi ng pangangaral po ng salita ng ating Panginoon. Maraming po salamat sa inyo mga kapatid ko po kay Kristo. Muli po, tayo pong lahat ay umuko at tayo po humingi ng gabay sa dakilang may kapal. Sa iyo, O Diyos, na dakila aming Ama na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat, muli po kaming nagpapasalamat sa iyo, Ama. Binigyan niyo po kami ng pagkakataon na makalapit sa inyo. Sa kabila ng kami, Panginoon, ay hindi naging karapat-dapat, subalit salamat sa iyong habag, salamat sa iyong awa, salamat po sa inyong pagmamahal na kami ay binigyan nyo ng pagkakataong muling makapanumbalik sa inyo. At ngayon, Panginoon, salamat sapagkat kami ay itinuring mong mga anak. Sa pagkakataong ito ay patuloy tinatas po namin ang iyong dakilang pangalan at patuloy na kinikilala ka namin bilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na siyang may likha sa amin. Ikaw ang Diyos na nagbigay sa amin ng maraming bagay sa buhay po namin. Ikaw ang Diyos na nagpalakas sa amin. Ikaw ang Diyos na naging courage sa amin. Ikaw yung Diyos na nagpatawad sa amin. Ama, maraming po salamat. Sa pagkakataong pong ito, muli, inihiling po namin sa inyo na tulungan niyo po kami higit ang mensahe mo. Kayo po, Panginoon, ang magsalita sa amin. Ang iyong pong lingkod na gagamitin mo, patuloy na balutin mo ng iyong banal na presensya upang ikaw, Panginoon, lamang ang aming maramdaman at ikaw ang maging sentro ng mensaheng ito, Panginoon. At nawa, ilagay mo sa kanyang bibig ang lahat ng mga salitang ito upang ang mensaheng ito ay hindi manggagaling sa kanyang sariling kaalaman at karunungan, kundi, Panginoon, ang lahat ng ito ay nanggaling sa iyo upang lalo pang magkaroon ng kapangyarihan sa bawat buhay po namin, lalo tigit sa pamumuhay po namin sa sanglibutan ito at maging gabay po namin sa landas na tinatahak po namin. Ama, maraming pong salamat. Ang lahat ng mga bagay nito, God, ay patuloy po naming samo at dalangin, hiling sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus, na aming Panginoon, mula po ngayon magpakailanman. Amen and Amen. Muli po, magandang umaga po sa inyo lahat, mga kapatid po namin kay Kristo. Tayo po ngayon ay nasa isang paksa na naman na tinatalakay po natin every week. Actually, ang pinakatema po natin para sa buwan po ng July, Following Jesus. Okay po? At ito po yung kasunod na naman paksa na under po ng ating tema na Following of Jesus. Kaya nga po, ang paksa po natin, Praying for your friends. So mahalaga po itong paksa po natin. Kaya po, nawa po, samahan po ninyo kami sa mensaheng ito ng ating Panginoon. Kaya po, pakilagay po ninyo sa inyong mga comment box, mga kapatid ko po kay Kristo, yung pong paksa natin, Praying for your friends. Kung mahal mo ngayon ang kapwa mo, mahal mo ang kaibigan mo, okay, ito yung pagkakataon na malaman po natin kung anong gagawin natin. Sa magitan po ng ating panalangin, itong mga kaibigan natin na mahal natin, ay pwede po nating madala sa ating Panginoon. Ang paksa po natin ay kinuha po natin sa aklat po ni Apostol Pablo sa kanyang aklat sa Philippians chapter 1 verse 3 to 11 hanggang sa Colossians chapter 1 verse 9 to 12. Okay po? Kaya napakahalaga po, ito pong paksa po natin mga kapatid ko po kay Kristo. Okay.
Minsan, alam po ninyo, naalala nyo, nag-viral ito, yung salitang, sino ang kaibigan mo? O, di po ba? Naalala po ba ninyo yon? Sino ang friend mo doon? Alam po ninyo, yung mga ganong katagalang, ang ibig sabihin niyan, mahalaga na itong mga kaibigan po natin ay malapit sa puso natin. Ito yung mga tao na talagang kasakasama natin. Okay po? Pero minsan, hindi natin napapansin na sila ay hindi natin naibabahagi sa kanila ang salita ng ating Panginoon o naipapanalangin man lamang sila sa ating mga panalangin. Kaya nga po yung mensahe pong ito, tingnan po natin kung ano ang gustong iparating sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Kagaya po, alam po ninyo, sa umagang ito, we can learn from these prayers how to pray for others. Ito pong paksa natin, pray for your friends, matututo tayo kung paanong ipanalangin yung iba. Okay po, hindi lang puro sa atin. Pwede po pala sa panalangin na isama natin ang iba, which not only encourages the saints, but also helps you more deeply experience love of God using the word friend. Ibig sabihin, yung pong pag-uusapan po natin ngayon sa umagang ito, yung salitang friend. Okay po, yun yung po yung mensahe natin, friend. Pakisabi nga po ninyo sa inyong mga katabi, friend. Okay po? So, yun po yung paksa po natin. Ngayon, yung bawat letra po niyan ay babaybayin po natin kung ano po ang ibig sabihin po niyan. Katulad po nito, okay, yung pong friend, pag-uusapan po natin yung fruit, righteousness, insight, energy, needs, delight. Yun ang ibig sabihin ng friend. Okay po? So, unahin po natin yung letter F. Ang ibig po sabihin, yung friend na letter F po dyan ay fruit. So, mahalaga dito yung bunga. Okay? Alam po ninyo, pagka ang puno walang bunga, minsan naiinis tayo, lalo na pag alam naman natin na ang punong ito ay kailangan magbunga kasi ang punong yan ay nagbubunga naman. Pero pag wala tayong nakitang bunga, minsan tayo ay naiinis tayo. Kaya ang ginagawa natin, pinuputol na lang natin kasi parang wala namang pakinabang kasi wala namang bunga. Di po ba? So dito sa pag-usap po natin sa umagang ito, mga kapatid po, kay Kristo, mahalaga yung unang salita na fruit doon sa salitang friend. Okay po, pakilagay po ninyo sa inyong mga comment box yung isa-isa po nating pag-uusapan sa umagang ito sa salitang friend, yung fruit. Kaya nga sabi po ni Pablo, alam po ninyo, sa Philippians chapter 1, verse 11, ito po sabi niya, na mga puspos ng bunga ng kabanalan, na ito'y sa pamamagitan ni Kristo, okay, sa ikalulalahati at ikapupuri ng Diyos. Ang unang bahagi ng teksto po ni Apostol Pablo sa taga-Pilipos, ito, mga puspos daw ng bunga ng kabanalan. Ibig sabihin, ang mga tao o mga Kristiyano ay kailangang makitaan sila ng bunga ng kabanalan. At ang kabanalan yan ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, ang tao hindi pwede siyang magbunga ng kabanalan kung wala siya sa ating Panginoong Jesucristo. At sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, kaya lamang magbubunga ang isang tao. Okay po, sa kanyang sarili, hindi niya kayang maging mabanal o hindi magbubunga ng kabanalan o kabutihan kung wala sa kanya ang ating Panginoong Jesucristo. Totoo po yun, mga kapatid ko. Lalo na sa ngayon, nakikita naman po natin ng tao, yan ang problema. Pagka talagang wala sa atin ang ating Panginoong Jesucristo, madali po talagang minsan magalit tayo, minsan mabilis tayong mag-judge, minsan mabilis tayong makipag-away, o di po ba? Mabilis tayong gumawa ng mali dahil nga wala ang ating Panginoong Jesucristo sa atin. Bagamat minsan din dumarating din sa punto na even Christian today ay nangyayari din po sa atin kasi yung lalim ng kanyang paniniwala sa ating Panginoong Jesucristo. Okay po? Kaya maliwanag po yan. Tingnan po ninyo, yung kabanalan ay nagbibigay po daw ng parangal o ikapupuri ng Diyos. Kapag ka ang anak ng Diyos ay puspos ng kabanalan at maraming bunga ng kabanalan, naku po, ito po sabi ng Biblia, yung amang nasa langit, okay, ay nabibigyan po natin siya ng kaluguran. Kaya nga po, alam po ninyo, meron po sinabi si Apostol Pablo
Sa taga-Kolosas naman po, sa verse 1, chapter 1, verse 10, ito ang sabi po ni Apostol Pablo, upang kayo'y magsilakad ng nararapat sa Panginoon, sa buong ikalulugod niya, at magsipamunga sa bawat gawang mabuti. Ano po ang sabi ng Biblia? Ang sinasabi ni Apostol Pablo, ang mga Kristiyano ay kinakailangan po daw magsipagbunga ng mabuti at magsilago sa kaalaman ng Diyos. Sa talatang ito, ang hamon ni Apostol Pablo sa lahat ng mga Kristiyano, ito, kailangan merong bunga ng mabuti. Yung ibig sabihin ng mga Kristiyano ay lumalago sa paggawa at paggawa ng mabuti sa kanyang kapwa. Kaya nga, in our topic, okay, praying your friend, ibig sabihin sa panalangin pa lang, nagbubunga na po tayo ng mabuti. Bakit? Kasi pati kaaway mo, pwede mong ipanalangin eh. Pero hindi mo ipapanalangin, mamatay siya. Ipanalangin mong magbago. O di po ba? Kasi yun ang problema. Sa totoo lang po, ito yung realidad ng buhay natin, mga kapatid. Kapag ka talagang naiinis ka sa tao, hindi mo pwedeng ipag-pray. Baka ipag-pray mo, mamatay na lang eh. Hindi po ba? Kasi nga, kahit na ngayon, sino sa inyo ngayon, na yung kapitbahay nyo, ipinagpe-pray nyo? Sino sa inyo sa atin ngayon, na yung mga kagalit natin, pinagpe-pray natin? Sino sa atin ngayon diyan, na yung mga naging kasamaan ng loob natin ay isinasama natin sa ating mga panalangin? Alam po ninyo, maaaring mahirap. Ay, pastor, napakahirap naman, kaaway ko yun, ba't ko naman ipapanalangin? Pero hindi. Kasi kung si Kristo ay nasa sayo, kaya mo na ipanalangin yung mga taong nakasamaan mo ng loob. Kasi nga, ang sabi ng ating banal na kasulatan, magsipagbunga kayo ng mabuti. Okay? Mabuti po ba yung kaaway mo ay ipanalangin mong magkasundo kayo? Hindi po ba mabuti yung kapwa mo ay ipanalangin mong maging maunlad ang buhay? Hindi po ba mabuti yung ipanalangin mo yung tao na nakasakit sa iyo ay magbago at lumapit sa Panginoon? Okay. Kaya nga sabi ng Biblia, magsipagbunga kayo ng gawang mabuti, eto pa, at magsilago kayo sa kaalaman sa Diyos. Ibig sabihin, ang expectation ng God sa atin, dahil naging Kristiyano ka, naging anak ka niya, dapat lamang na lumago ka sa kaalaman. Teka lang, paano ka lalago sa kaalaman? O di po ba? Ibig sabihin, dapat yung pagiging Kristiyano mo ay nade-develop yung kaalaman mo patungkol sa Kanya. O di po ba? Ibig sabihin, ayaw ng Diyos na ang isang tao o isang Kristiyanong anak niya o disipulo niya ay walang kaalaman. Kaya nga sabi niya, magsipaglago kayo sa kaalaman sa Diyos. Dapat alam natin, okay, kung sino yung Diyos natin. Dapat alam natin kung paano natin siya ipakilala sa maraming tao. Dapat alam natin yung buhay ng ating Panginoong Diyos. Kung paano natin ito ay i-share natin sa ating mga kapwa at sa ating mga kaibigan. Mahalaga po ito, mga kapatid ko po kay Kristo. Kaya lang, etong problema, yun po ba yung nangyayari ngayon sa atin? Na lalo tayong nagsisipagbunga ng gawang mabuti? O mas worse yung paggawa ng hindi mabuti kaysa sa mabuti? Ang Biblia po, mensaheng ito ngayon, ang siya nagtuturo po sa atin sa unang bahagi ng salitang friend, yung fruit, kailangan ay magbunga ka. Okay? Hindi pwedeng hindi ka magbunga. Kaya nga lang po ninyo, even Paul, ang sabi niya, Paul prays for the saints to be filled with the fruit of righteousness and to bear fruit in every good work. Yan po yung panalangin ni Paul sa mga kapatid po natin. Kasi yun yung disenyo ng God, yun ang gusto ng Diyos. Kasi kapag ang anak niya ay nade-develop at nagbubunga siya at lumalaki siya, okay, ay nabibigyan niya ng kapurihan ang ating Panginoon. At hindi lang, nalulugod ang Diyos sa taong ito. Yan po yung sinasabi niya. Alam po ninyo, following Christ
is a productive lifestyle. Okay, pakisabi nga po ninyo sa inyong mga comment box, following Christ is a productive lifestyle. Ang pagsunod kay Kristo ay produktibo. No? Ibig sabihin, malaki ang pag-unlad sa buhay, sa kanyang lifestyle. Kapag ka sumunod ka kay Kristo, ito, magiging produktibo ka sa maraming bagay sa buhay mo. Kaya mahalaga, tinuturo ngayon ng mensaheng ito, ang tao kailangan siyang sumunod kay Kristo upang maging produktibo siya sa kanyang buhay. Kaya mahalaga even Christian today, kailangan talagang nakadikit ka kay Kristo. Kay Kristo ka dumikit. Sige nga, pakisulat nga po natin sa mga comment box natin, kay Kristo ka dumikit. Okay, huwag kang didikit sa tabi mo. Okay, kay Kristo tayo didikit. Kasi kapag kay Kristo ka dumikit, magiging mabunga ka. O yun po yung sinasabi po ng ating Panginoon dito at even Paul. You know, Jesus declared the Father is glorified when His followers bear much fruit. O yan ang maganda sinabi po ng ating Panginoong Jesucristo. Okay, dineclare po niya yan. Kapag ka talaga ang kanyang mga tagasunod ay talagang mabunga, o nabibigyan niya ng glory ang ating Panginoong Diyos Ama na sa langit. Alam po ninyo, meron po sinabi, ang aklat mo ng John chapter 15 verse 8. Ano po sabi niya? Sa ganito'y lumalwalhati ang aking Ama, na kayo'y magsipagbunga ng marami, at gayon kayo'y maging aking mga alagad. O, yun po yung sinasabi po ng Biblia. Kaya nga maliwanag din in John chapter 15 dyan Paano ka daw magbunga? Kailangan nakadikit ka kay Kristo. O, kapag ka hindi ka nagbunga, okay, puputulin ka ng ating Panginoon. Kaya hindi pwede, ang Kristiyano ay hindi mabunga. Okay? Anong ibig sabihin ng mabunga? Yung paggawa ng mabuti, yung paggawa ng kabanalan, okay, at saka yung paglago ng kaalaman sa Diyos. Kaya ang Kristiyano hindi pwedeng walang alam sa Diyos. Kaya nga po mapalad po tayo ngayon kasi kahit online po tayo, ang dami po nating nababasa at napapanood sa online na mga programa na nakapagbibigay ng kaalaman at paglago ng kaalaman. Kaya nga mahalaga po ito, mga kapatid ko po kay Kristo. Ayon ng Diyos na ikaw ay bansot sa kaalaman na magmula nung naging Kristiyano ka hanggang ngayon ay wala kang alam. Mahirap po yun. Kasi ayaw ng Diyos yun. Kasi gusto ng Diyos na magiging maunlad ka sa kaalaman, kaya galit ang Diyos pagka hindi ka nagbunga. Hindi po ba, meron tayong parable of the talent, hindi nagbunga, tinago niya, nagalit ang God, kinuha niya yung isang talent niya. O ano sabi niya, hiniyagis pa sa kadiliman. Galit ang Diyos Kapag ka merong Kristiyano, hindi nagbubunga. Maliwanag po yan, mga kapatid ko po kay Kristo. Okay po? Kaya yun ang una, fruit sa friend. Ikalawa, sa salitang friend yung tinatawag po nating righteousness. Kabanalan ito, kabanalan. Katwiran, katapatan. Ang sabi po ng Philippians chapter 1 verse 11, ito po sabi diyan, na mga puspos ng bunga ng kabanalan. Alam po ninyo, mahirap magkaroon ng kapuspusan ng kabanalan kung sa atin lang sarili. Kasi, alam po ninyo, sa totoo lang, kung wala ang Panginoon sa atin, mahirap. Paano tayo magiging banal? Hindi nga tayo banal Tayo nga, makasalanan nga tayo di ba? Para magkaroon ka ng mga puspos, magkaroon ka ng bunga ng kabanalan, kailangan si Kristo ang nasa sayo. Okay? So, kung si Kristo ay wala sa sayo, mahirap magbunga ng ganitong klase ng kabanalan. Okay po? Yun ang sinasabi ng Biblia. Kaya nga, kanina, sinabi ko nga, following Christ is a productive lifestyle. Okay, but it is also a pure lifestyle. Purity, holiness, and righteousness. Paano ka magiging purity? Paano ka magiging holiness? Paano ka magiging righteous in the sight of God? Ito nga ang buhay natin Sa totoo lang sa mga nagdaang mensahe po natin, konting bagay nga lang, minsan nagkakaroon na nga ng away kahit nga sa loob ng pamilya, magkapatid nga, konting bagay lang, nag-aaway na. Okay po, even inside the church.
Kahit nga magkakapatid, konting away tayo, di po ba? Maraming bagay. Kapitbahay mo nga di po ba? Kasundo mo ba ang kapitbahay mo? Sa ngayon? Makita mo nga siguro yung dumi niya doon sa, di ba, minsan nakakainis yung dumi niya. Minsan winawalis nasa tabi mo na. Minsan nagagalit tayo sa ganung bagay. Maraming ibig sabihin. Ngayon, paano? Paano mo mapagtatagumpayan yon? Yun ang realidad na nangyayari sa buhay mo ngayon. Di po ba? Ngayon, kung ang kapitbahay mo, kaaway mo, anong gagawin mo? Hindi magpapakita ka ng mabuti. Okay, para maging banal ka, maging pure ka sa harapan ng Panginoon. Kapag naging kaibigan mo, ang kaaway mo, nako. Di ba, may sinabi si Abraham Lincoln, if you want to destroy your enemy, make your friend. Di ba? Yun ang sinasabi ni Abraham Lincoln po, di po ba? Kaya nga, alam po ninyo, meron po sinabi, ang Romans chapter 12, verse 2, ano po sabi niya? We are not to be conformed to the world. Wag daw tayong umayon sa mundong ito. Yun ang sinasabi po ng Biblia. Kaya nga maliwanag po ang sinasabi po ng Biblia. Kaya nga mga Kristiyano, kailangan talaga iba tayo, separate tayo sa mundo. Ang problema, dapat ang mundo ang makita yung ating ginagawa, kabutihan sa Diyos. Ibig sabihin, ang mundo ang maimpluwensyahan natin, ang mga Kristiyano, ang mundo na impluwensyahan niya. Bakit? Sa kanyang buhay. Di po ba? Ang problema ngayon, hindi ganon. Ang mga Kristiyano na-impluwensya ng mundo sa maraming bagay. Sa totoo lang naman yan. Kayo po yung magiging saksi niyan. Minsan maraming mga Kristiyano ngayon, sila pa yung na-impluwensya ng sanlibutan sa maraming bagay, lalo na pagka yung mga bagong yung palabas o yung in sa mundo, mapadamit, mapa sa games, mapa sa sport, marami, basta in na in. Kahit na minsan nga hindi pipiti, pero ang mga maraming Kristiyano, tinatangkilik din yan Bakit? Yung kasi yung in pag may nakitang bagong uso, wow, bagong uso to. Di ba? Susubukan ngayon ng Kristiyano yan. Kaya nga, mga kapatid ko, kaingat tayo. Okay? So, ang mensahe pong ito ay nagbibigay ng kamalayan. Ano talaga ang gagawin ng Kristiyano? Kaya maliwanag yung sinabi ni Apostol Pablo, mga kapatid ko, sa Romans 12:2. Hindi lahat naman ng gagayahin natin. Minsan nga, nagmumukha na nga lang tayo ng hindi na bagay sa atin, pero dahil sa ginagawa pa natin di ba? Hindi yun ang papel natin sa mundo. Ang sabi po, okay, sa number 2 po natin, yung tayo yung bunga ng righteousness, yung kabanalan, yung pagiging purity, holiness, and righteousness. Kaya nga sinabi po yan ng Romans chapter 12 verse 2. Okay po? So yun po number 2 po natin. And number 3 po natin, pakisulat po ninyo sa inyong mga comment box, yung word na insight doon sa friend. Okay po, insight. Ano bang insight? Ibig sabihin ng insight to, kailangan mabilis yung pagkakilala mo. Parang mabilis kang makakilala. Parang gano'n. Tingnan po natin ang sabi po ng Biblia. Ang sabi po ng Philippians chapter 1 verse 9 ay ganito. At ito'y idinadalangin ko na ang inyong pag-ibig ay lalo't lalo pang sumagana nawa sa kaalaman. Eto na. At sa lahat ng pagkakilala. So, ang Kristiyano po pala, ito in our prayer, sa mga kaibigan po natin, dapat din magawa din natin to, na mabilis yung pagkakilala natin. Yung pagkaalam natin. Yung pagsagana nito, sumagana, yun ang sabi. Kaya nga itong mga binabasa natin talata, yung lagi sinasabi, sumagana kayo, sumagana. Ibig sabihin, even Paul and even God, gusto niya sa kanyang mga anak na lalo tayong sumagana. Ibig sabihin, hindi tayo paatras. Okay? Pasulong tayo. Ang problema, marami, paatras Parang baliktad paatras ng paatras. Hindi, pasulong tayo, pasulong. Kasi ang sabi ng Paul, sabi nga niya, siya nga nagtutumulin di ba? Na marating niya yung hangganan. Di ibig sabihin, pasulong. Pero marami mga Kristiyano, paatras paatras, hanggang ngayon, paatras pa rin. Ano ka ba? Di ba? Hindi yun. Kaya nga, itong mensaheng ito ay sinasabi niya ngayon, magsipagsagana tayo ng kaalaman. Kaya ang Kristiyano dapat yung mabilis yung insight niya
manong pagkakilala eh. Bakit? Alam po ninyo, karugtong pa niyan, yung verse 10. Philippians chapter 1 verse 10, at sabi niya, upang inyong kilalanin ang mga bagay na magagaling. Ibig sabihin ng mga Kristiyano, magaling kumilates ng magagaling. Pag sinabing magagaling, ito yung mga the best. Sino bang sa Kristiyanong sa pamilyang magaling kumilates? Naalala ko tuloy, di po ba, ako, ang misis ko, masasabi ko, magaling kumilates siya, lalo na pag namimili. Opo, talagang yan, pag bago niya bitawan yung damit, mula paa hanggang ulo, talagang tinitingnan niya maigi yan. Saksi ko yan kasi kasama niya ako pag namimili. Talagang magaling kumilates po yan. Kasi alam niya ang magaling, alam niya the best. Okay po, ang mga babae po ata, ganun talaga, no? Magaling kumilates sila sa magagaling. Kaya nga sa ngayon, hindi ko sinasabi ang lalaki, hindi magaling kumilates. Okay? Pero sa survey ngayon, mga babae, ang maraming sumasagana. Payag ba lalaki doon? Ang mga babae ngayon, yung mga sumasagana sa kaalaman, sumasagana sa gawain. Okay, nasaan na yung mga lalaki? Di po ba? Pero, ito sinasabi ni Pablo, hindi lamang sa babae. Hindi, kundi sa lahat, lalaki at babae. Basta't ikaw ay anak ng Diyos, kailangan sumagana ka, gumaling ka sa pagkilates. Alam mo ang magagaling na bagay. Yung tama kung ano ang dapat nating gawin. Kaya ang sabi ng Biblia, upang kayo'y maging mga tapat at walang kapintasan hanggang sa karawan ni Kristo. Ang Kristiyano po pala, pag magaling yung insight niya, alam niyang kumilates ng magagaling, naiiwasan po daw na magkaroon ng kapintasan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Yesukristo. Ang tanong, magaling ka bang kumilates ng magagaling? Yun ang sinasabi. Ang Kristiyano dapat magaling ka. Pakisulat nga po ninyo sa inyong mga comment box. Maging magaling kang kumilates ng magaling. Ayun ang sinasabi po ng Biblia. Kaya po, alam po ninyo, even Paul prays for believers to grow in depth of insight and to be able to discern what is the best. Yung discern, ang Kristiyano dapat alam niya yan. Yung discerning. Okay? Maging magaling tayo po dyan. Yun ang sinasabi po ni Apostol Pablo. Alam po ninyo, we conclude that God has additional plans for our life. And we need divine wisdom of discern and to obey God's will. We make decisions every day that can adversely or positively affect lives. Pray for your friends to gain the depth of insight, enabling them to discern what is best for their lives. Kaya nga po, sa pagkakataong ito, yun ang challenge sa mensaheng ito, mga kapatid ko, na tayo talaga gamitin tayo ng Panginoon for other people, lalo sa mga kaibigan po natin. Tingnan po ninyo, baka po yung kaibigan nyo hindi pa nakakilala. Para magkaroon sa pagkakilala, dapat magkaroon siya ng insight. Makilatis niya ang magaling. Ang kailangan mo, ipag-pray mo siya. Yun ang sinasabi po ng Biblia. Ang ika-4, sa salitang friend, sulat po ninyo, energy. Sabihin nga po ninyo, energy, sa salitang friend. Ito po ang sabi ng Pilipos chapter 1, verse 5 to 6. Dahil sa inyong pakikisama sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo, ito maganda. Sabi niya, yung word ng energy, dahil sa inyong pakikisama sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo, mula nung unang araw hanggang ngayon. Naku po, sa verse 5, ang ganda sinabi niya, mula po yung mga Kristiyano ay nakisama na sa pakikibahagi, sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo mula nung una hanggang ngayon. Tanong ko, ikaw ba kasama ka ba hanggang ngayon sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos? Ang problema nga, Huwag kayo magtampo Huwag po kayo magtampo. Pero eto, totoo. Minsan nga, i-share na nga lang ayaw pang i-share Alam po ninyo, pagka naging bahagi ka ng pag-share,
O kasama ka na doon sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Ang sinasabi ni Apostol Pablo sa taga-Pilipos, sila raw mula nung una hanggang ngayon ay naging bahagi sila ng pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Kaya sabi niya in verse 6 na ako'y may lubos na pagkakatiwala sa bagay na ito na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay lulubusin hanggang sa araw na ito. Yung po palang sabi ng Pablo na sumagana sa mabubuting gawa, kasama po pala yung pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Ang tanong, lumalago ka ba dito sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos? O minsan nga, ito nga ang problema, kinatatamaran pa. Kaya makita mo, nag-share lang, 5, 6. Naging bahagi ka ba? O dahil hindi ka rin nanood? Kaya hindi mo na i-share. Eto ang challenge ko ngayon sa'yo. Kung nakikinig ka, eto challenge ko. Para lumaganap ang salita ng Diyos at para maging mayabong yung paggawa mo ng mabuti, ito sabi ng Biblia ni Pablo, kasama yung pakikisama mo sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Kung bahagi ka ng pagpapalaganap ng salita ng Diyos, ang sabi ni Pablo, kasama doon sa paggawa mo ng mabuti. Ibig sabihin, lumalago ka sa paggawa ng mabuti kasi hindi ka tamad na Kristiyano. Kapag kasama ka doon, hindi ka tamad. Ano po bang ibig sabihin ng Ebanghelyo? Di ba ang ibig sabihin ng mga Ebanghelyo, yung buhay ng ating Panginoon, ang kamatayan niya, ang paglilibing at muling pagkabuhay ng Panginoon, yun ang Ebanghelyo. Yun ang sineshare natin sa maraming tao. Yun ang sinasabi natin kasi yung kamatayan ng Panginoon ang nagsilbi upang tayo ay mabigyan ng pagkakataong manumbalik sa Diyos. Yung buhay ng Panginoon, yun ang sineshare natin. Ang tanong, kasama ka ba dito? Kasama ka pa ba hanggang dito? Hanggang ngayon ba kasama ka pa? Ito sinasabi ni Pablo, sila mula nung una hanggang ngayon, kasama sila. Ngayon, ang challenge, kung gusto mo na maging maunlad ang paggawa mo ng mabuti, sumali ka din sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos, yung pag-share kay Kristo. Sa anong paraan? Ito lang naman. Ito nga, ang bilis na nga lang i-share mo lang, kasama ka na sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Kaya lang, problema ngayon sa maraming Kristiyano, tamad. Napakatamad na. Yung mag-share lang hindi na, ayaw pa, kapindot lang naman. Hindi ka nanonood, kaya hindi mo ma-share. Lalo kang tamad pag hindi ka nanood. Di po ba? Totoo po yan. Huwag po kayo magtampo pero totoo po yan. Yan ang relat. Tignan po ninyo. Tignan natin ang mga live streaming. Minsan nga, nagse-share, 15. Ilan ang miyembro? Ang minsan nagse-share, 30. Ang miyembro, 100. Ang miyembro, 1,000. Dito lang, makikita mo na, makikilatis mo na Kaya nga sabi na yung insight kanina makikilatis mo na Ang magaling Di po ba? So, yan po yung sinasabi ni Pablo. Kaya nga, sabi ng Colossians chapter 1 verse 11, ganito, na kayo'y palakasin ng buong kapangyarihan ayon sa kalakasan sa kanyang kaluwalhatian. Kaya nga, energy, ano sabi ng Biblia? Na kayo'y palalakasin. Ibig sabihin, kung tayo po ay sumasagana sa paggawa ng mabuti, at kasama tayo sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos, ang sinasabi ni Apostol Pablo, patuloy tayong bibigyan ng energy o ng lakas. At ang lakas na yan, ito pa maganda, mula sa Diyos. Kapangyarihan ayon sa kalakasan ng kanyang kaluwalhatian sa buong pagtitiis at pagpapainuhod na may galak. Ang ibig sabihin ng kalakasan, yung energy ibibigay ng Diyos sa atin, yung mapagtitiisan natin. Matuto tayong magtiis. Yung mga bagay na pinagdadaanan natin sa buhay bilang anak ng Diyos. Kasi nga, meron kang energy, meron kang lakas, merong ibinigay ang Diyos na lakas sa'yo para ikaw ay magtagumpay kahit na may pagdaanan ka ng mga bagay sa mundong ito. Lalo na
na nakapagbibigay ng kahinaan sa tao, nakapagbibigay ng panlalamig sa tao sa kanyang pananampalataya, nakapagbibigay ng doubt sa kanyang pananampalataya. Eto, maganda. Dahil nga sumagana ka sa gawang mabuti, bibigyan ka ng Diyos ng kalakasan para magtagumpay ka. Amen po ba doon? Kung amen nga, palakpakan mo ang Panginoon. Kahit kayo po ay nasa inyo yung mga tahanan. Kaya nga po, yung po ninyo, another blessing to pray for your friends is that they experience more energy. Kaya nga, ang Kristiyano, pag nananalangin siya, talagang may lakas siya eh. May energy siya eh. Okay? Hindi yung pag nag-pray siya, maya-maya tulog na. O di ba? Imbes na panalangin pa niya yung iba, hindi na. Kasi nga, pagod na. Ito iba, lakas spiritual, lakas physical, ibibigay ng Diyos sa'yo. O, kasi nakikita niya lumalago ka. At saka tignan po ninyo, sorbe nyo, pagka ang Kristiyano mapapanalanginin, tignan po ninyo ang buhay niyan, yung lakas niyan. O. Okay po? Pagmasdan po ninyo yan. Kaya nga, even Paul prays for the saints to continue their partnership in the gospel, knowing God will complete His good work in them. Kasi nga kabahagi partnership mo sa gospel eh. Oh. Kaya nga sabi niya, knowing God will complete His good work in them. Kumpleto talaga ang ibinibigay ng Diyos sa mga anak niya na talagang nagiging bahagi sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Maraming kaparaanan yan. Actually, hindi lang yung maging bahagi ka, yung pag-preach, pag-share, pag-baaral ng Bible study. Hindi lang ganun. Alam po, maraming mga kapatiran. Sinabi nga ng Biblia sa 1 Corinthians chapter 12, maraming bahagi na ministeryo. Kaya nga sabi niya, kung magaling ka sa pagbibigay, ay galingan mo na sa pagbibigay. Di ba? Yun ang sabi ng Biblia eh. Kung ang ministeryo mo, pagbibigay, galingan mo na. O, dagdagan mo na. Yun ang sinasabi niya. Kasi yun ang ministeryo mo. Kung magaling ka naman sa pagsasalita, galingan mo na sa pagsasalita. Kung magaling ka sa pag-share ng gospel, galingan mo na. Ito yung sinasabi po ng Panginoon. Ano mang talentong meron ka, galingan mo na. Huwag kang tatamad-tamad. Yun ang sinasabi niya eh. Di ba? Kasi yun ang panahon. Ay mga kapatid ko po, ito yung encouragement sa panahon natin ngayon, lalo na pandemic. Maraming bagay ang makakapag-distract sa ating paglilingkod sa Panginoon. Kasi marami ngayon, siyempre uunahin kung paano sila kumain sa mundong ito. Pastor naman, hindi na nga kami kumakain, uunahin ko pa ba naman yan? O di ba marami ngayon ganyan? Kaya nga, maraming Kristiyano ngayon, subsob sa trabaho, subsob sa negosyo. Ulitin ko hindi masama sana yan. Ang problema, nakalimutan na nila maglingkod. Doon na lang ibinuhos ang lahat. Ayaw ng God yung ganon. Yun ang sinasabi po natin. So, number 5 po natin ay salitang needs. Okay po? Sige, sulat po ninyo yung number 5 po natin, needs, sa salitang friend po natin. Anong ibig sabihin niyan? Alam po ninyo, every prayer, request could be classified as a need. Totoo naman po yan, di po ba? Everyone needs to bear fruit. Bawat isa gusto magbunga ng magbunga. Everyone needs to be righteous. Lahat gusto maging matuwid. Di po ba? Everyone needs insight. Okay? Everyone needs energy. What I refer to are the specific needs a person may have at certain moment in life. Katulad po nito, what are the needs of your friend today? Alam mo ba kung anong pangangailangan ng kaibigan mo ngayon? Okay? Maybe physical healing. Baka may sakit ang kaibigan mo. Kailangan siyang gumaling. Okay? Emotional pain. Depression. Baka nadidepress na yung kaibigan mo o yung kakilala mo. O yung tinatawag po nating marriage trouble. O may problema sa financial challenges. O addiction. O rebellious child. Or aging parents, or maybe job difficulties, mountains to be moved, giants to be defeated. Pray for the specific needs of your friend to be met out of God's glorious riches.
Sa umagang ito, yung ating ikalimang needs, ito yung specific na pwede nating ipag-pray yung sa ating mga kakilala, kaibigan. Okay po, na ano bang kailangan nila ngayon? Ang tanong lang, alam mo ba ang pangangailangan ng kaibigan mo? Alam mo ba ang pangangailangan ng kapwa mo, yung nakikita mo? O baka alam mo pero wala tayong ginagawa, even in prayer. Oh. Kaya nga, mensaheng ito ay patuloy na nag-encourage sa atin, sa mga Kristiyano. May gagawin ka. May gagawin tayo. Hindi pwedeng wala. Kasi nga mabunga ka nga eh. Kapag wala kang ginawa, hindi ka magiging mabunga. O yun ang challenge sa iyo ng Biblia. Okay po? Kaya nga, ang gagawin natin, ipanalangin natin. Narinig ko tuloy yung isang kapatiran po natin eh. Hindi ko na lang babanggitin ng pangalan. Sa totoo lang po, sabi niya sa kanyang text, pag daw siya nanalangin lahat ng manggagawa ng Panginoon dito sa lalawigan ng Cavite, kasama niya pinapanalangin. Na-touch nga ako dun eh. Kasi biro mo, pag nanalangin niya, may edad pa nga ito eh. Pag nanalangin po daw siya, isinasama niya yung mga manggagawa ng lalawigan ng Cavite. Ang tanong ko, sa lahat ng local na nakakarinig to, pinagpe-pray ba ninyo yung inyong pastor? Pinagpe-pray ba ninyo yung mga elders nyo? Pinagpe-pray ba ninyo yung mga diakono nyo? Pinagpe-pray ba ninyo yung mga diakonesa o yung mga kabataan natin? Di po ba? Inaalam ba natin? Yan ang sinasabi po ng Biblia, yung needs nila. Alam ba natin kung anong needs nila? Yun ang sinasabi po ng Biblia. Kasi ang pagiging Kristiyano, disipulo ni Kristo, kasama po yan. Kasi yun ang pagunlad, pagdevelop ng personalidad ng isang Kristiyano. Hindi pwede, kaya nga sabi ni Pablo kanina sa mga tagapilihan, mula nung una hanggang ngayon, kabahagi kayo sa pangangaral, sa paggawa ng mabuti. Kaya ngayon ang expectation ng God. Kasi pag ginagawa natin yan, nabibigyan siya ng kaluguran. Bakit? Nakikilala siya dahil sa iyo. Ang tanong, nakikilala ba siya dahil sa iyo? Yun ang tanong. O hindi? Tayo po nakakalam niyan. Kaya ang ating pong last na letter, doon sa salitang pray, yung tinatawag po nating delight. Letter D, delight. Pakilista po ninyo sa inyo po mga comment box. Delight. Okay po, yun po yung pinakahuli po natin. Anong sabi po ng Philippians chapter 1 verse 4? Na parating sa bawat daing ko ay masayang nananaing ako na patungkol sa inyong lahat. Eto, maganda. Ano po sabi ni Apostol Pablo sa taga-Pilipos na parating sa bawat daing niya sa panalangin? Masayang nananaing ako patungkol sa inyo. Ibig sabihin, masaya siya na sinasama kanya sa panalangin. Okay, sa bawat daing niya sa Diyos, patungkol sa iyo, sa lahat ng pangangailangan mo, masayang masaya siya. Kasi naisasama kanya, kasi naidadalangin kanya, kasi naisasama kanya sa panalangin niya. Kaya sabi niya, masaya ako. Tanong, ikaw ba? Masaya ka ba? O napipilitan ka lang? Di po ba? O hindi mo na naisasama kasi nga nagagalit ka? O hindi mo na sila naipagpe-pray kasi nga dahil masungit sila sa'yo. Alam po ninyo, mga kapatid ko, it's time to reconcile. It's time to do our duty. To be productive. Okay, maging produktibo tayo. Kasi nga, sabi niya, following Jesus. Ang sabi niya, is a productive lifestyle. Magiging produktibo ang buhay po natin kasama ng ating Panginoon. Kaya nga po, sabi po ng Romans chapter 15, verse 13, maliwanag po yung salita ng Diyos. Puspusin nga kayo ng Diyos ng pag-asa, ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya upang kayo'y managana sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Alam po ninyo, yung patuloy na managana, yun ang lagi sinasabi, yung sumagana, managana, pati yung pag-asa natin, sumasagana sa magitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Bakit? Kasi nga, masaya ka eh. Sa pagiging Kristiyano mo, masaya ka. Kahit na may pinagdadaanan, masaya ka. Payapa ka, panatag ka. Pag hindi ka na masaya sa paglilingkod mo, at hindi ka na panatag sa paglilingkod mo, may problema na. Yun ang sinasabi po niya. Kaya nga, yung number 6 natin na delight, pinakahuling letra ng friend,
Mahalaga yon na ang pagiging Kristiyano mo, pagiging alagad mo, ay dapat kahit na may pinagdadaanan, kailangan nakakaramdam ka ng saya. Kasi kapag, tingnan po ninyo, kapag hindi ka na masaya, ang tendency niyang tumalikod ka na lang. Pag hindi ka na masaya sa paglilingkod mo, tatabang na ang pananampalataya mo. Pag hindi ka na masaya sa paglilingkod sa Diyos, ang mangyayari sa'yo, eto na, wala na, lata ka na. Hindi mo na kasi maramdaman yun. Pero tignan po ninyo, kapag ikaw ay masaya sa paglilingkod, ano man ang pinagdadaanan mo, okay lang yun. Di ba? Kasi masaya ka. At saka ito pa, pagka masaya ka, kasi may panatag ka eh. Masarap panatag ang buhay. Masarap, payapa ang buhay, mga kapatid ko po. Pag wala kang kagalit, wala kang kaaway, ang sarap niyan. Pero pagka marami kang kaaway, naku po, di ba? Tingnan niyo pag marami kang kaaway, may kaaway ka sa kapitbahay mo, may kaaway ka sa kapilya, may kaaway ka sa kapamilya mo, sa family mo, o may kaaway ka sa neighborhood mo. Naku po, masaya ka ba niyan? Lahat na lang kaaway mo eh. Oh. Hindi maganda, hindi masaya. Kapag lahat kaaway mo, kasi nga, may ugali ka. Oh, yan ang mahirap. Sorry to say. Yun ang totoo naman. Pero tanong, meron bang pwedeng magbago? Meron na. Bakit? Ay mahal ka ng Diyos, kahit ganyan ka. Sa totoo na nga, kahit ganyan ugali mo, mahal ka ng Diyos. Ayaw niya na mapahama ka. Kaya nga, mensaheng ito ay binigay niya sa atin to encourage you and to encourage one another. Kasi ayaw ng God na mananatili tayo sa ganyang stato ng ating karakter. Gusto niya na talagang yung salitang friend ay nasa atin. Mabunga ka, mabunga ka sa kaalaman, mabunga ka sa mabubuting gawa, mabunga ka sa pagkilatis ng magaling, okay, mabunga ka sa lakas, needs, na karakter, yung ating energy, mabunga eh. Lahat ay gusto ng Panginoon mabunga. Ayaw niyang hindi mabunga. Okay po? Yun ang gusto po ng ating Panginoon. Kaya nga, even Jesus Christ, sinabi niya sa John chapter 17 verse 13 in His prayer, sabi niya, ngunit ngayon ay napapariyan ako sa iyo, at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan upang sila'y magtamo ng aking kagalakan ganap sa kanila rin. Ibig sabihin, in the prayer of Jesus Christ, gusto niya, yung galak niya, mapasayo. Si Jesus Christ, kahit anong pinagdaanan niya, masaya siya eh. Payat pa siya, panatag siya. Yung ganon niyang buhay, gusto niya mapasayo din. Ang sinasabi po ng ating Panginoon. In my conclusion, mga kapatid ko po kay Kristo, sa message natin ito, be a friend who prays. Ask God for fruit. Ask God for righteousness. Ask God for insight. And ask God for energy. Ask God for needs. And ask God for delight. You will find it in the presence of God as you pray for your friends. Mga kapatid ko po kay Kristo, sa umaga pong ito ay patuloy na mula po sa akin at sa inyo at sa ating lahat na bilang magkakapatid, nawa po yung salitang friend, yung F, fruit, makita po natin yan, yung R, righteousness, yung I, insight, yung E, energy, yung N, needs, at saka po yung D, ay delight. Nawa po lahat ng ito ay sumagana sa atin kasi yun ang gusto ng Panginoon. Ayon ng Panginoon po talaga na hindi ka magiging protektibo sa buhay mo bilang isang anak ng Diyos. May panahon pa po, kasi totoo niyan, sobrang mahal po tayo ng God. Sobrang mahal ka ng God. Kahit na masungit ka, kahit na palaaway ka, kahit na palaganti ka, kahit na rebelde ka, mahal ka ng God. Sobrang mahal ka talaga ng God. And there is a opportunity to change everything. Kasi yan naman sabi niya. Pero kung ikaw lang, hindi mo kaya. You need Christ. You need Jesus in your life. Kasi si Jesus lang ang pwedeng magbigay sa inyo ng pagbabago. Sa atin, ng pagbabago. Without Jesus in our lives, we are nothing on earth. Kaya nga, pasalamat tayo dahil may mensahe na patuloy na nag-i-encourage sa atin. Kaya kapatid ko po kay Kristo, at sala din po ng aming mga kamag-anak, at sala din po ng aming mga kaibigan at kababayan, nawa po ang mensaheng ito ay nagdulot sa inyo ng kalakasan, nagdulot din ng bagong pananaw sa buhay na kailangan po nating lumago sa bawat buhay po, aspeto ng buhay po natin. Tandaan po natin yan, ayon ng Diyos na hindi ka lumago.
gusto ng Diyos, lumago ka. Saan mga aspeto ng paglilingkod sa Panginoon. Anumang talento mo, gawin mo ng mahusay. Kasi yun ang gusto ng ating Panginoon. Maraming pong salamat at magandang umaga po sa inyong lahat at patuloy na pagpalain po kayo ng nakilang may kapal. Saan po man kayo naroon sa lahat ng dako ng bansa at ng buong mundo ay marating nawa ng Diyos. Patuloy kayong pagpalain ng Diyos saan man po kayo naroon. God bless you all po.